GV News Express. GV News Express. GV News Express. Mga ka-vibes, tuloy-tuloy po ang ating pagroronda at pagmamanman at ang pagmamasid natin dito sa dalang ulan ng habagat dito sa lalawigan ng Batangas. At sa ating paglilibot nga mga ka-vibes ay kaliwat kanan po ang tubig baha na ating nadadaanan. Bigyan ko lamang ng pasada itong ating mga nadaanan dito sa bahagi ng Batangas City sa Lawas area sa kahabaan ng Tiburgo Street, Batangas City. Gutter deep na po ang lalim ng baha. Sa bahagi ng Bypass Road sa Barangay Sampaga sa Batangas City, naitala na ang isang landslide kung saan nga po nag-request na ang barangay official ng mga heavy equipment para gumawa ng temporary na kanal upang madaanan ng tubig baha. Sa bahagi naman ng Libho, Batangas City, patuloy po ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga creek at daluyan ng tubig baha dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Sa bahagi naman ng Mabini, Batangas, nakapagtala na ng hanggang bewang na taas ng tubig baha sa bahagi ng poblasyon at barangay Sampaguita at tuloy-tuloy naman ang responde ng lokal na pamahalaan. Sa ating mga ka-vibes na babiyahe o pupunta dyan sa bahagi ng Tagaytay City, hindi na muna madadaanan ng mga motorista ang Tagaytay-Talisay Road sa barangay San Jose, Talisay, Batangas matapos gumuho ang lupa mula sa katabing bundok. Natabunan ng lupa, mga bato at naputol na mga puno ang bahagi ng kalsada na nagdulot din ng pagbaha sa lugar dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Talisay, Batangas, nangyari ang pagguho kaninang alas 9:30 ng umaga sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa pagguho ng lupa. Naghahanda na rin po ang mga kinauukulan doon para sa road clearing operation upang maalis ang mga harang sa kalsada. At patuloy pong pinapayuhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong rupa at mag-ingat sa pagbiyahe habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Para naman po sa ating mga ka-vibes na pupunta sa bahagi ng Batangas City Port, nagkaroon na po ng kanselasyon ng biyahe ang mga pantalan dahil sa habagat. Kansilado ang ilang sea trips sa iba't ibang pantalan sa bansa ngayong araw dahil pa rin po yan sa epekto ng habagat. Kabilang sa mga kansiladong biyahe ang ilang ruta mula sa Port of Batangas, gaya ng mga fast trap at mga biyahe ng Montenegro Shipping Lines mula Batangas patungong Puerto Galera at Ojongan, Romblon. Gayon din ang biyahe ng Starlight Ferry patungong Sibuyan at Kahidjukan sa Romblon. Kansilado rin ang ilang biyahe sa mga pantalan sa Bicol, Marinduque, Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay, Guimaras at Western Leyte papuntang Biliran. Sa Mindoro, kabilang sa apektado ang lahat ng fast trap sa Port of Calapan, ilang biyahe mula Port of San Jose at ilang biyahe mula Puerto Galera at Port of Rojas. Samantalang sa Masbate naman, lahat ng vessels at watercraft, anuman ang uri at tonnage ay kansilado din. Sa bahagi ng Palawan, kansilado rin ang ilang biyahe mula Puerto Princesa, Coron, Culion at Puyo Islands, kabilang ang ilang expedition tours. Ayon po sa Philippine Ports Authority o PPA, hindi ang ahensya ang direktang nagkakansila ng mga biyahe. Kapag naglabas na ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy, otomatikong hindi pinapayagang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat. Maaari ring magkansila ang mga shipping line alinsunod sa kanilang Certificate of Public Convenience o CPC na inilabas ng Marina. Pinapayuhan po ang mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping line o sa kinauukulang pantalan bago bumiyahe upang makumpirma ang status ng kanilang mga biyahe. Sa huli ay nagbabala po sa mga barangay sa Batangas na posible pong bahain at gumuho ang lupa ang DENR-MGB. Nagpaalala nga po ang Mines and Geosciences Bureau o DENR-MGB sa mga residente sa mga natukoy na barangay sa lalawigan ng Batangas na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa susunod na 3 araw.
Batay po sa rainfall forecast ng DOST Pag-asa at sa Geohazard Susceptibility Maps ng DENR-MGB, pinapayuhan po ang mga Batanggenyo na manatiling mapagmatsyag at handa, lalo na ang mga nakatira malapit sa mga ilog, dalisdis at mga lugar na madaling bahain o magkaroon ng landslide. Paalala ng mga otoridad, bantayan ang pagtaas o pagbaba ng antas ng tubig at agad na iulat ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa, bigla ang pagtaas ng tubig o pagputik ng baha. Pinapayuhan din po ang mga residente na siyasatin ang kanilang mga tahanan at ipagbigay alam sa mga opisyal ng barangay kung makapansin ng mga bitak o crack sa pader, nakatagilid na sahig o poste, partikular na ho dyan sa mga mabuburol o tabing dagat na lugar. Hinihikayat po ang lahat ng manatiling alerto, makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad na lumikas kung kinakailangan. Maging mapagmatsyag po tayo mga ka-vibes, ligtas at maging handang Batanggenyo. Para sa GV News Express, ito po si DJ Joey Boy, patuloy na umaantabay. Para sa GV 99.9, your good vibes. GV News Express. GV News Express. GV News Express.